What up mga solid subscribers, no? So ngayon guys, titingin tayo ng mga updates po regarding sa ating Mahalima, no? And syempre, ito, hindi ko alam kayo ng mga channel may kita natin, no? And ito, panoorin natin. And una natin mapanood guys is yung meron daw reaction video si Stel sa bagong kanta ni Ken, which is yung Fake Faces guys, no? So tingnan natin to guys kung ano masabi ng isang fellow brother no, or fellow groupmates or basta brother ni Stel, no. Let's go. And brother ni Stel, no, na si Stel, no. Wag niya, no, baka misunderstood niya. Hindi niya talaga kadugo si Stel, no. Like brother talaga, no. Kumbaga yung turingan nila as kapatid na, 'di ba? Parang kinakapatid na niya si Stel dahil lahat sila yan lima na yan ating Mahalima talaga magkakapatid ang turingan nila talaga as in. Solid yan guys. So and guys, ayaw na patagalin pa, so without further ado, let's all watch this. Actually maganda siya, Upbeat, para naka Tapos parang nung nasa Aurora kami. Actually guys, yun din yung napansin ko eh. Talagang yung atake ni Philip dun sa Fake Faces, gusto niya yung makarelate yung Grab, yung mag-e-enjoy talaga, no? Like mga pa-headbang, mga pasabay talaga sila, no? Tapos parang nung nasa Aurora kami, lagi niya yung pinapatugtog sa phone kasi nga nag-i-edit siya bago siya kasi ba nagpo-post siya sa TikTok na ini-edit niya yun, so may ako naririnig. Kumbaga na-LS si Stel, no? Like talagang napapakinggan talaga ni Stel palagi kasi bawat upload ni kasi ganun di ba sa TikTok, like kunyari kahit nag-install ka nga paulit-ulit yan basta related dun sa kanta, no? So habang ini-edit mo rin yun, talagang paulit-ulit tutugtog talaga yan, no? So si Philip din pala nag-upload ng mga yun, no? Akala ko meron si Philip or si Ken ng uploader or taga-edit, no? So siya rin pala napaka-solid, no? Edit niya yun, so may ako naririnig. Dahil piercing ni Stel, no? Parang yung Fake Faces na yun, parang nung di ata na nirelease yun, nasa Aurora kami, di ba? Parang tapos sobrang busy siya ata kasi nag-i-edit siya. Naririnig ko siya nun, nakahiga siya sa kama, tapos nag-i-edit siya ng ng mga reels ata or TikTok post niya. So guys, para sa akin mahirap yan guys, no? Like alam mo yun, ikaw na yung performer, ikaw na yung nagpo-produce, hindi pa ito ba nagpo-produce, ikaw na rin nag-isip ng kanta, tapos at the same time may mga performance pa kayo sa iba't ibang lugar, tapos meron pa kayong mga show, lahat, and then syempre gagawa pa kayo ng brainstorming, kanta, and then mag-iisip ka pa ng bagong mong kanta, tapos at the same time ikaw rin pala nag-i-edit ng mga pinapost mo sa social media or what. Grabe naman yun, Philip. And talaga kapag nag-release talaga sila, quality talaga guys, no, may kita mo, no. Ako guys, to be honest with you, akala ko talaga pag nag-release sila na gano'n, akala ko talaga someone is posting those posts, no, para sa kanila, no. And hindi ko inaasahan na sila rin pala, no. Kasi ang galing, no, talagang hands-on sila sa ginagawa nila. Di so makikita talaga yung puso ng Mahalima, no, na kung ano yung gusto talaga nila palabas sila, no. Kumbaga hindi na nila asa sa management nila, no. Hindi sinasabi ko na wala silang tiwala sa management nila, no, pero syempre dito mo rin makikita talaga na gusto nila kung ano yung nasa isip nila or nasa vision nila, yun talaga yung lalabas sa social media platforms nila, no. Nag-i-edit siya ng ng mga reels ata or TikTok post niya. Busy siya nung day na yun. Pero maganda yung song. Pero maganda yung song. Very sabi ni Justin, very high school vibes. Tama may high school vibes talaga guys. Kumbaga kung papakinggan mo yung kanta, kasi niya para siyang One Ok Rock, yung parang yung unang generation ng One Ok Rock, which is yung ano yun, basta yung kanta na yung in the time, it's always forever, forever till the end. Basta yung kanta ng One Ok Rock na gano'n. Di ba sinabi ko sa inyo na halos kapareho siya ng vibe ng One Ok Rock, no? So pwede nga rin siya kasabayan ng yung vibe ng mga Fall Out Boy, mga kanta rin, Jumpsuit Apparatus, yung mga yan, mga banda before, no? Yung mga rock talagang may dito makikita talagang lumaki si Philip sa mga ganyang klaseng tugtugan guys. Kahit ako guys, lumaki ako sa mga ganyang tugtugan guys. Baka di nyo alam yung mga ibang banda like Yellowcard, mga banda na mga pinapakinggan ko before na hindi masyado na sa mainstream. Napakarami talaga guys. Boys Like Girls kasi naging mainstream na rin marami yan. Fall Out Boy naging mainstream na rin. Pero yung Yellowcard, sobrang dami ako mga pinakinggan dati na I think si Philip talagang lumaki din sa ganyan, no? And ayun, talagang high school vibe siya. Diba kasi nung mga panong high school kami kasi kayo, baka nung high school kami, baka kayo
Na iba baka nasa ano pa nasa chan pa Okay ba, elementary, nursery pa, no? Si La Philip kasi hindi rin nalayo yung, sila Ken, hindi nalayo yung edad ko sa kanila, no? And ayan, high school vibe. Ay, kay Stel, lalo na kay Stel, hindi nalayo talaga yung edad ko kay Stel. And ayan, yung high school days namin, talagang ayan yung mga tugtugan na OPM talaga, sobrang sikat na mga banda talaga. Hindi pa sikat masyado yung mga hip-hop niyan, yung mga rap or mga ganyan, trap music, mga dubstep or what. Uso man nun talaga yung mga ganyan, mga rap music, ay hindi, mga bandang tugtugan talaga sin. Kaya na kaya din. Saan siya nag-live? Kumo? Kain ko yung sili, ang hang. So, ayun na yata yun guys, no? So, ayun yung update ni Stel saka fake faces, no? So, and actually, lahat naman nagandaan sa fake faces, guys. Kahit ako sobrang nagandaan sa fake faces, no? Pero, alam mo yun, talagang maramdaman mo talaga yung ano, yung sabi nga nila, may ano nga siya, may vibe nga daw talaga na, alam mo yun, high school vibe talaga. Pero pa isang update, guys. So, tingnan ko lang to, panoorin natin. My channel, my showbiz corner, viewers, supporters, subscribers. Okay, shoutouts ito. Welcome back to my channel. Talagang naka-feel, nakaramdam ang S19 ng massive love mula sa kanilang fans 18 sa nakaraang Aurora Music Festival sa Clark, Pampanga. Kaya naman, narito ang kanilang post sa Instagram at marami ang nagkomento. Kaya naman, sana at tantahin natin at panoorin ang ating update with SB19. O diba, sobrang daming fans at nakagulian na ng SB19 na after ng show nila ay mayroon silang pictorial or selfie kasama ang mga fans of 18. Grabe rin yung concert nila, no? May mga casual fans na I think na nag-turn na rin as an 18. Let's go. Grabe, dami yung mga fans. Actually guys, grabe naman kasi talaga yon na di ba kasi nakikita sa inyo, ulitin ko sa inyo sa mga previous video ko, no? Sa mga hindi nakaka nung sinabi ko doon na sana umattend palalo ang ating mahalima sa mga ganyang event, no? Kasi like yung mga kunyari fan ng December Avenue o fan ng Ben and Ben or ano mga banda na nandiyan, no? Pag yung mga nanonood diyan, like fan ng December Avenue, mapanood nila ang SB19. Mapipilitan po silang panoorin ng SB19 even though na hindi ko alam this is just my own opinion. I think kailan nilang SB19 pero hindi na talaga totally napapanood ang SB19, no? Pero pag napanood nila ng live ang SB19, mapasabi nila, eto pala yung SB19, kaya pala ang daming nababaliw dito, ang dami palang nagugustuhan tong P-pop group na to dahil pala napakagaling talaga nila, no? And yun, tingin ko para sa akin mas maganda na umattend or sumali ang ating mahalima sa mga ganyang klaseng mga concert, no? As in, para po mas lumawak po ang ating 18 community. Let's go, no? And ayan, palawakin natin yan, no? And I'm very sure guys na ito-dominate palalo ng ating mahalima ang international stage, no? Sa ngayon, dominate na niya talaga ang Pinas, pero hindi pa lahat guys, hindi pa lahat. Kaya kailangan nating yung tipong halos lahat ng tao sobrang kailan nating mahalima, no? And mangyayari yan guys, mangyayari yan, no? And I'm pretty sure, basta supportan na ang ating mahalima sa mga gagawin nila sa mga projects nila. Enjoy lang guys, no? DC po ito, signing out. Peace, let's G.